Alright, so this is Jay Consulting and welcome to my YouTube channel. And for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba i-update yung civil status ninyo. So kung ikaw po ay married na, kakasal nyo lang and you wish to update everything like yung last name mo sa records ng BIR para updated yung TIN mo, married name na. So this video is for you. So this video is brought to you by J Consulting Philippines. And kung gusto mo yung mga gantong updates, tips, advices, yung mga how-to, no? So this channel is for you. And please consider do subscribing. Yan, let's have this in proper. Alright, so there are two modes of para ma-update yung civil status nyo. That is, number one, i-walk-in nyo siya, no? Face to face. And number two, ORUS, no, through online registration and update system. So sa walk-in naman guys, napakadali lang yung mga requirements and ito yung subject natin ngayon. Subject matter natin ngayon, no? Yung walk-in. Yung ORUS is, it will follow to the another set of this video. So, yung sa walk-in guys, i-discuss ko siya in details dito and kung tuturuan ko kayo paano i-fill out properly yung BR Form 1905. And then itong ORUS is, ang suggestion ko dito is dapat updated yung records nyo sa BIR. Kasi before kayo makapag-online, kailangan establish lahat ng details na meron kayo doon sa BIR. Okay, so i-further discuss ko to siya sa next video. So yun, without further ado, let's start. Yung mga documentary requirements for walk-in is BIR Form 1905. That's 2 copies, original po yan. And number 2, marriage certificate, photocopy lang po. Or if ever nagkaroon ng ano yan, annulment and ang term kasi sa court is nullification of marriage, no? Gagawing null and void lang yung contract at the first place, contract of marriage, parang ganun sort of. So ang isa-secure niyo pong proof diyan is court order. Okay? So kung ikaw naman ay gusto niyo i-update yung last name niyo, so ito lang po, marriage certificate. Okay? And then one photocopy. And next, letter request for temporary use of old invoice or supplementary invoice. So again, etong number 3 is intended lamang doon sa mga tao na nagbe-business. Let's say for example, si Miss Jane, no? May business siya nung single pa and then yung kinasal na siya, maiden's name niya pa yung nasa resibo niya. Ang instruction ng buyer is kailangan ipapa-update niyo po yun. Okay? Papa-update niyo po yun. So, ang mode of ni BIR is ito, mag-submit ka ng mga requirements and then as well as magpapa-sign ka ng letter addressed to the RDO na allowing you na gamitin pa rin yung invoice, yung remaining invoice nyo na maiden's name pa rin yun. Okay, so at least if ever ma-tax map kayo and then ma-find out ng ano yan, ng examiner or ng tax mapper na hindi updated, hindi matched yung info na nakalagay sa records ng BIR tsaka yung info mo. So, pwede nyo pakita yung letter, no? As proof na inallow kayo ng Revenue District Officer na gamitin mo na yung mga unused receipts. Okay, so again, intended lang po yung number 3 sa mga may business. All others, yung 1 and 2, applicable po siya sa iba. Alright? So, yun. Let's do practicals tayo kung paano nga ba i-fill out yung BR Form 1905. Wait lang, i-pull out ko muna. I guess nakikita siya ng screen, no? Hindi ko alam kung nakikita siya, but let's proceed. So, yun, again, tax identification number, kailangan alam nyo yung TIN ninyo. Okay? So, ilagay nyo po yung TIN nyo dyan. That's a 9-digit code dito. And then, i-00 nyo lang po yan dyan. And then, yung RDO code ninyo, so, kung saan po kayong RDO, no, covered, no. Let's say, for example, dito sa Jensen, so, ang RDO code nyo is 110. Jensen and Sarangani. And next, contact number. Ilagay nyo din po yan, yung updated nyo na contact number. And then, yung name ninyo. Of course, follow the format, guys, no? Again, ito, follow nyo po. Last name, first name, middle name. Okay? So, ang middle name niya is Cruz, and then first name niya, Jane, and then last name niya is Villaluz. And then, dito naman sa part 2,
dito tayo sa reason or details. Ipapa-update natin, so lalagyan nyo po ng X. Dito po sa BIR, ang instruction po nila is mark all appropriate boxes with X. So, X po yung gagamitin, hindi po check. Okay? So, lalagyan nyo po ng X yung gusto nyong reason, no? So, ang suggestion ko, ito lang po yun, correction or change or update of registration information. Technically, yung mga information mo pertaining to contact details, tsaka email. Para if ever gumamit ka ng oras, at least match na yung information. Okay? And of course, ito yung pinaka-importante, yung civil status. Okay? So, yan siya. So, proceed tayo daw number 9. Sa number 9 tayo. But before that, dito muna tayo guys sa change update of contact type. So, ilalagay nyo po dito yung contact information ninyo, yung number ninyo na active, yung mobile number, and then itong email niya. And then, lalagay nyo po ng X. Okay? So, recommended ko po yan siya. Okay? Pero kung updated naman, sa tingin mo naman, updated yung information mo sa BIR, like, same number pa rin, same email pa rin, and then, that's it. Huwag mo nang lagyan dito. Okay? So, punta tayo daw sa number 9. Ito, change of civil status. So, from single to married if yun yung gusto nyo. Pero pag married to single, so ilagay nyo lang ng X dito. But for the purpose of discussion, sa mga common na mga pop-update is from single to married talaga siya. So, yung old name niya, Jane Cruz Villaluz. So, follow the format again, guys. First name, middle name, last name. And then, dito sa new married name, of course, i-reflect nyo na yung last name ng husband ninyo. So, pwede din guys na hyphen yung last name ninyo, no? So, for example, ito, ang middle name niya, di ba, is Cruz. So, what if hyphen, no? So, Cruz, and then, lagyan nyo lang ng dash dito. Yan. Hyphen na po yung last name niyo. Pero if ever hindi nyo siya wish na ganyan, gusto nyo lang na talagang ano yan, yung talagang i-reflect nyo talaga yung last name ng husband niyo and masisis na yung apelyido ng mama ninyo, ng parent, ng mother ninyo. So, yun, yan po na siya. So, Jane V. Valix, ganun siya, ang format. So, ayun. So, ayun, nakadepende na yan sa inyo guys, no? And then, of course, dito sa spouse information, click nyo lang po itong, ilagay nyo lang po ng X if unemployed. If employed locally, lagay nyo po yung tin ng husband ninyo. Okay? Pero if unemployed, okay lang na walang tin, no, as much as possible. Pero, encourage kasi ni Bear na kailangan may tin, both husband and wife. Okay? And then dito sa spouse employer, if working po yung partner ninyo, then lagay nyo po yung tin ng employer ng husband ninyo. After that, no, with all that fill out ng mga information, lagay nyo po yung name nyo dito or kung sino man yung nag-transact sa inyo in behalf. And then, lagay po dito kung taxpayer or authorized representative. So, kung taxpayer, so kalisin nyo lang po yung authorized representative and vice versa. After that, print nyo po to, no? Print nyo po to sa legal size bond paper or pwede din naman na A4 size bond paper. 2 copies po, original, and then signed nyo po siya. And then, among those fill out ng mga information, syempre, comply nyo po yung iba, no? Yung itong marriage certificate. And additional lang guys, kailangan nyo din mag-present ng valid ID. Sir, what if yung valid ID ko is hindi pa reflected yung maiden's name ko? So, okay lang, no? Okay lang. Understandable niya naman. So, if ever guys na kailangan ng BR in charge ng yung reflected na talaga yung last name, so, comply lang tayo. Okay? So, I think, yun lang naman yung mga kailangan yung i-prepare ng mga documents kapag pupunta kayo sa BAR. So, that's it guys. And wala pong bayad to. Wala pong bayad to sa BAR, no? So, actually, lunch tsaka fare lang yung magiging gastos niya dito. Alright, so that's it. And if you find this video helpful, guys, no, please do follow my Facebook page. My Facebook account pala, no? Kung may mga questions kayo personally, ayaw nyo siyang i-comment. So, pwede nyo kong i-PM doon. And, of course, please do help me to help to grow this channel, no? So, please do subscribe as well. And if ever may mga questions kayo, you can also input anything doon sa comment section, no? So, that would be all. Thank you for watching. Goodbye.